Iimbita na sa Senate Blue Ribbon Committee hearings sina resigned Ako Bicol Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan daw ay para ipakitang walang pinoprotektahang personalidad ang komite sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Para bigyan ng mukhang balita, may live report mula sa Senado si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, paano kung hindi sumipot sina Congressman Romualdez at dating Congressman Ko? Pops J, kung hindi sisipot sa pamamagitan ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede raw yan mauwi sa pagpapasight in contempt at pag-i-issue ng arrest warrant para kay Zaldico ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson. Isang araw matapos i-anunsyong nagbitiw na siya bilang Ako Bicol Representative sa Kamara, iimbitahan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig sa maanumalyang flood control project si Zaldico. Ayon kay Senador Ping Lacson, ipadadala nila ang imbitasyon kay Ko sa kanyang tirahan. Kung no-show siya sa hearing, padadalhan siya ng subpoena. Maaari yang mauwi sa pagpapadala ng show cause o kaya naman pagpapakontempt at pag-issue ng arrest warrant kay Ko kung patuloy siyang hindi dadalo sa hearing. Para naman kay Congressman Martin Romualdez, idadaan ng Senate Blue Ribbon Committee ang imbitasyon kay House Speaker Faustino D. III bilang pag-obserba pa rin ng interparliamentary courtesy. Para naman kay Senator Bato de la Rosa, ito na ang nararapat na panahon para ipatawag si Ko sa Senado. Wala na kayong pangingilagan na interparliamentary courtesy? Wala na. Kasi resign naman siya. Flight means guilt. Kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo. Pero kung tutugon man ang dating kongresista, dapat daw personal siyang magpakita sa pagdinig at hindi sa pamamagitan ng kasulatan o online testimony. Mahirap yun. Kung magsinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. Di ba? Kung ganun lang, o kaya online, hindi natin siya ma-cite in contempt. What if magsinungaling siya? So, wala tayong hold sa kanya. He should be within our jurisdiction. Sa organizational meeting naman ng Senate Public Works Committee, ibinahagi ng DPWH na 6 sa 74 na proyekto sa ilalim ng Infrastructure Flagship Program ng pamahalaan ang tapos na. Mayroon ding itatayo mga inter-island linked bridges para mapadali ang pagtawid ng mga probinsya tulad ng Bataan-Cavite Interlink Bridge, Panay-Guimaras-Negros Island Bridge at ang ikalawang San Juanico Bridge na inaasahang sisimulan taong 2028 at matatapos taong 2030. Pops J, samantala sa plenary session naman dito sa Senado, tuloy-tuloy ang pagrorolyo ng ilang mga panukalang batas. Pops J. Merrimon, nasabi ba kung saang bahay ni Ko ipadadala yung imbitasyon sa kanya ng Senate Blue Ribbon Committee? Pops J, doon sa ibinigay kasi na press release ng opisina nga ni Senador Ping Lacson, hindi doon nakasaad kung saan nga bang address nila ipapadala to, kung dito ba, lokal sa Pilipinas o doon sa kung saang bansa man na sinasabing nananatili itong si Zaldico. Pero ang sigurado, may pagpapadalhan daw sila ng imbitasyon para pumunta sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pops J. Merrimon, bukod sa ipapasight in contempt si Zaldico, ano pa ba ang maaaring kaharapin ito kung hindi ito dadalo sa imbitasyon ng Senado? Pops J, ang nasabi kasi ni na Senator Ping, so invitation muna, tapos pagka hindi nga hindi siya sumipot, ipapasabpina, pagka hindi naman, show cause order, pag hindi raw naging satisfactory itong pagpapaliwanag sa hindi pagsisipot sa pagdinig ng Blue Ribbon, doon na maaaring nga magpapasight ng contempt and then i-issuehan na ng arrest warrant naman para kay dating Representative Zaldico. Doon natin inaasahan yung iba pang pagrorolyo o action na gagawin ng Senado o kung meron pang ibang law enforcement agencies na a-action din patungkol dito. Pops J. Merrimon, si Ko pwedeng ma-issuehan ng arrest warrant. Si Congressman Romualdez, paano kung hindi sumipot? Pops J, yun nga yung tinitingnan din natin sa ngayon kasi to observe din yung interparliamentary courtesy ng lower chamber at upper chamber dito sa Kongreso, idinaan ng Blue Ribbon Committee yung invitation nila kay Romualdez through House Speaker Bogie D. So far doon nagwo-work around itong kanila pag-iimbita kasi nga hindi raw nararapat na idediretso nila kay Romualdez bilang kongresista imbitasyon. Pero titingnan natin kung ano nga ba yung gagawing action ng Blue Ribbon sakaling hindi magpakita o hindi tumugon itong si Romualdez sa imbitasyon sa pamamagitan ng pagpapadala nila kay House Speaker Bogie D. Pops J. Merrimon, nasagot ba ni Senador Ping Lacson kung sino yung pinariringgan niya sa kumakalat niyang post sa X kanina? Pops J, kahapon tsaka kanina may mga pinopost nga itong si Senator Ping pero wala siyang nine-name drop eh. Pero so far kasi sa konteksto,
noong kahapon may mga ilan mga senador na nag-privilege speech sa plenaryo, kabilang na dyan itong si dating Senate President Chis Escudero at si Senator Dante Marcoleta na sa mga lumipas din na pagdinig ng Blue Ribbon, tila nakakaalitan ni Senator Ping sa ilang mga topic o usapin tungkol dito nga sa investigasyon ng Blue Ribbon na medyo hindi sila nagtutugma ng opinyon o pananaw, Pops J. Okay, Marymon, kailan ba ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? Pops J, ayon kay Senator Ping, inaabangan muna o inaantabayanan ng komite ang developments dito sa issue nga na iniimbestigahan bago sila maglaan ng araw ng susunod na pagdinig ng Blue Ribbon. So sa ngayon, sa pagtitingin din natin sa schedule, wala pa talagang nakatakdang petsa o araw ng sunod na pagdinig ng Blue Ribbon. Ngayon din nananatili rin katanungan kung itong susunod bang pagdinig ang magiging huli na o tulad ng nasinabi ni Senate President Tito Sotto last time, mga 1 o 2 pagdinig na lamang daw ang gagawin. Tapos ilalaan na nila ang investigasyon sa ICI kasi ang sabi ni Senator Ping, hanggat meron daw mga bagong impormasyon na lumalabas, ipagpapatuloy nila ang pagdinig ng Blue Ribbon. Pops J. Marymon, dito naman kay Senador De La Rosa, kaalyado niya si VP Sara Duterte, pero sinugundahan niya ba ang sinabi ng bise na unstable ang pamahalaan? Pops J, kay Senator Bato, stable pa naman daw ngayon ang pamahalaan pero meron daw long-term mga threat na siyang nauobserbahan. To be specific, nagsasalita siya para sa mga retired uniform men ng Armed Forces of the Philippines na kung hindi raw ma-address itong mga katiwalian daw sa pamahalaan, maging sa issue ng korupsyon, posibleng itong stable o stability na nakikita niya, mababago daw in the long run, Pops J. Marymon, sino naman yung tinutukoy ni Senador Bato na nagagalit sa nangyayari sa bansa? Pops J, itong mga retired uniform men nga mula sa Armed Forces of the Philippines ang parang sinasabi ni Senator Bato na naobserbahan niya at nalalaman niya na meron na nga raw mga sentimiento o dissatisfaction na kailangan i-address on that part. Pero so far, nakapanayam din ng media kanina si National Defense Secretary Gubo Teodoro at sinabi niya, itong mga retired uniform men, lahat naman daw sila may kanya-kanyang mga opinion, pero kung yun daw ay magdudulot ng coup o yung kudeta o kaya naman pag-aaklas daw ng militar, ibang usapan naman daw yun at hindi raw yun mangyayari, Pops J. Marymon, nasabi kanina ng dating Senador Antonio Trillanes sa interview niya sa One Balita Pilipinas na bukod kay dating Pangulong Duterte, isusunod na raw na sasampahan ng reklamo sa ICC sina Senador Bato de la Rosa at Senator Bongo. May reaksyon ba sila ukol dito? Pops J, nung nakapanayam natin si Senator Bato tungkol dyan, natanong nga natin kung meron ba siyang plano nga. Nung pangungumusta natin kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, kung may plano bang bumisita itong si Senator Bato sa The Hague, Netherlands, sabi niya parang hindi raw muna dahil nga may umaaligid din nga at parang nga maging aalanganin siya sa posisyon na yon. Pero sakali nga may lumabas na ganitong warrant laban sa kanya, handa naman daw siyang harapin yon, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.